Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw pa rin ay nakikinig at nanonood sa Entrepinoy Espesyal. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa mga kaagapay natin dyan na kabubukas lang ng kanilang radio o kakapanood lang sa ating live streaming, magandang araw po sa inyo and welcome sa ating programa. At ngayon po, dito sa Patok na Negosyo Segments ay muli po tayong makatutunghay at makaririnig ng isang panibagong kwento sa pagnenegosyo hatid po ng ating mga Entrepinoy at Entrepinay. At tuwing Lunes, tuwing Monday, atin pong nakakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Business as Mission Philippines at hatid po nila sa atin ang iba-ibang mga diskusyon o usapin na may kinalaman sa ating pagbe-business. At ang ating palatuntunan ay nakaabot din sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At ngayong umaga, isa pong Entrepinay ang ating makakasama. Siya po ang president ng @gig International Inc. I-welcome na po natin ngayong umaga, walang iba kundi si Ma'am Nori Taduran. Miss Nori, good morning. Hi, good morning, Sir Aru. So thank you for welcoming me and being part of Entrepinoy Special dito po. Salamat. Special talaga ang ating talakayan ngayong umaga dahil kasama po namin kayo, Miss Nori, and salamat po dahil kayo rin po ay nagpaunlak sa aming imbitasyon ng BAM Philippines to be part of this episode. Pero, Salamat Ma'am, din po. bago natin simulan ang ating masayang kwentuhan, Miss Nori, baka meron muna kayong mga gustong batiin, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga mahal sa buhay. Okay, so hello sa aking mga anak. Hello sa kasama ko sa trabaho namin, ng aming mga empleyado. At salamat po sa pakikinig. No, lagi kayong makikinig dito, ha? Nako, salamat po at for sure marami tayong mga certified kaagapays ang nakatutok na sa ating palatuntunan. And ma'am, ngayon kayo nga po yung president ng @gig International Inc. Alam nyo kaagapay kung inyo pong pakikinggan, ang catchy ang ganda ng pangalan na @gig at kakaiba. Ma'am Nori, kwentuhan nyo nga po ba kami? Ano po ba yung industriya na kinabibilangan ng @gig International? Okay, so ang @gig, ibig po sabihin niyan ay all the time, God is good international. Wow, again, all the time? All the time, ATTGIG, but ang pag binigkas niyo yung aming kumpanya ay @gig. @gig. All the time, God is good. Wow. That's our company testimony because we experience the goodness of God sa aming kumpanya. Opo. Ano po ba ang pangunahing serbisyo po ng inyong negosyo, Ma'am Nori? Okay, so for the past 26 years, we are on our 27th year. So we are supplying industrial and office uniforms, mainly dun sa mga industrial companies in Technopark in Laguna, Batangas, and even in Pampanga. Yun. So, meron din kaming time na nakapag-supply kami in one companies in China. Wow. So, yun. So, imagine, kami usually pag China dito pinararating. But we were, small time lang naman, but we were given a chance of that. Meron kaming factory sa Laguna po na gumagawa kami ng mga industrial uniforms. We import some of our special fabrics from China like anti-static, fire retardant, but we also have local fabrics na dito din siya minamanufacture sa atin. So kayo po ay nabibilang sa clothing industry, Yes, no? opo, Oo, correct. sa mga tela. Oo, Opo. dahil kayo po ang nagsusupply ng mga uniform ng iba't ibang companies. And ang tagal na, praise God, 27 years na po kayo sa industry. Yes, Oo. sir. Ito po ba yung kauna-unahan yung negosyo, Ma'am Nori? Yes, I think yung medyo formal talaga yung pero bata pa ako, negosyante na ako. Ano po ang mga tinitinda nyo nung kayo po ay Banana nag-aaral Q. pa?
Aba, mga kamote merienda. po, gulaman. Pero nung nag-high school or college na ako, I started selling ng mga bags, ganyan, sapatos, pumunta ako sa Marikina, yung mga small time lang. Tapos, actually, yung tahian namin started when my cousin and I naggawa kami ng mga pantulog Mhm. na terno. So, bago pa mauso yung mga pantulog ngayon, kami nagsusupply na. So, we started from there. Mhm. Ayun, tas tuloy-tuloy na po. And praise God dahil patuloy pong sinusustain at pinapalawak pa ng Lord ang inyong negosyo. At nung kayo po ay nag-uumpisa sa business, ma'am, ito ba talaga yung business na talagang pinangarap nyo o pinili nyo nga gawing business? Actually po, kasi lumaki ko na meron kaming tahian. So, Okay. yung lolo ko siya po yung unang-unang supplier ng sewing machine sa Pilipinas ng Singer. So, bata pa ako nakikita ko na may tahian kami. Pero yung nanay ko din, mga pinsan ko, mga tiyahin ko, lahat sila mananahe. Except ako, pero ako po yung may negosyong tahian na hindi ako marunong manahe. Talaga? And when I started this, I knew in my heart, this is what the Lord wants me to do. So sabi ko, Lord, gusto ko magnegosyo pero hindi ko alam kung papaano. So alam ko si Lord ang naglagay niya sa puso ko, but the rest is history. He's been our sales and marketing, si Lord talaga. Kasi I don't know anything about it. But God provided everything. Kaya Yes. kanya to. Sa Panginoon lamang Yes, itong totoo po negosyong yun. ito. And for 27 years, lumalago pa at nagsisilbing blessing din po ang inyong negosyo sa ating mga kababayan. So talagang matagal na po kayo sa ganitong industriya. Now, Miss Nori, dito nga po sa patok na negosyo, katuwang ang BAM Philippines, ang mga pinag-uusapan po natin dito ay may kinalaman sa iba't ibang challenges ng isang negosyante. At alam naman po natin, bilang isang entrepreneur, hindi madali. 'Di ba, ma'am? Hindi Totoo madali ang pagbe-business dahil hindi lang yung produkto mo ang iyong aalamin o i-improve, kundi tayo mismo as business owner. 'Di ba? Kasi madali na naman talagang kumita kung tutuusin, pero ang tanong, are you doing it in God's way or sa pansarili nating paraan o kaalaman? Kaya ito po yung ating pag-uusapan ngayon at babase po tayo sa ating BAM workbook. And Miss Nori, ang ating pong pagbibigyan bibigyang pansin, ito pong may kinalaman po sa case study number 9. Yes. At ang sabi dito yung topic dito sa ating case study number 9 ay what does God require of business owners? Kasi Miss Nori, 'di ba, at mga kaagapay, God has declared all things. Yes. Seen and unseen belong to Him. Amen. Ang That's Diyos right. po, ang tanging may-ari ng lahat ng bagay, nakikita man o hindi. There's nothing that exists that does not belong to Him. For He is the creator of all things. Napakaganda po nung sinabi, Miss Nori, kung pagbabasehan natin dito sa ating workbook. Yung scripture po mula po sa Job, chapter 12, verses 7 to 10. Basahin ko na lang po sa Yes. Tagalog. Sabi dito, sa mga hayop at mga ibon, ikay may matututunan. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila'y lumalang. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Amen. So that being so, Miss Nori, what does God require of us in our stewardship of the business He entrusted to us? At para mas maunawaan natin itong ating pag-uusapan ngayong umaga, mayroon tayong case study dito. At ang sabi po dito, ito case study po ito mga kaagapay. Nagsimula ka ng isang chemical company. Palagay natin, chemical company ang sinimulan mong negosyo para gumawa at mag-supply ng industrial coating. Tumataas ang demand para sa produkto at nahihirapan kang matugunan ito, 'di ba? The more na tumataas ang demand, medyo pahirapan ang production. Yes, correct. Ang nature ng iyong business, ito nga, yung chemical company, ay
talagang sabihin nating marumi, 'di ba? Hindi kaaya-aya, mapanganib dahil nga mga chemicals po ito eh. At kung hindi mag-iingat, maaaring magkasakit ang mga empleyado. Dahil dito, hindi ka makakuha ng sapat na tauhan para sa iyong production. Kaya ang ang nagiging consequence po nito ay nagkakaroon ng delay sa pag-produce at pag-deliver ng inyong mga produkto sa inyong kliyente. Hindi naglaon, nakatagpo ka ng mga dayuhang manggagawa o yung foreign laborers na lubhang mahirap at nagpapasalamat sa anumang trabahong pwede nilang makuha. Sila ay legally documented workers, sabi dito sa ating workbook, ngunit natanggal sa trabaho at hindi makahanap ng bagong mapagkakakitaan. Sila ay handang magtrabaho at tumanggap ng 20% na mas mababang sahod kaysa sa mga local workers. Sila ay masipag at hindi mapili sa pagkain at tirahan dahil sa kanilang kasipagan at maasahan, tinanggap mo nga sila di ba? So, tumaas din ang kita ng iyong company. And then later on, as business owner, napagtanto mo, nabasa mo sa iyong devotion, yung sinasabi sa Micah chapter 6 verse 8, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. So, dito sa ating binasang case study, Miss Nori, ano po yung reaction nyo? Ano yung masasabi nyo dito po sa ating naging situation? Of course, I'm not in the business of chemicals, no? Yeah. But in every business, it's general naman eh. Ang pagtingin natin dyan. Like for example, yung sinabi nga na may mga taking of advantage. No? I think the business owner took advantage of the situation of these people. But praise be to God kasi Christian siya, nagkaroon siya ng time to have the devotion. Yes. And I believe God is speaking to us through His Word. And yun din yung maganda, no, kung talagang business owner ka, kailangan mo din talaga ng salita ng Diyos sa pang-araw-araw mong kabuhayan. And, kasi ang business, sabi nga dito sa workbook natin, ito yung na-meditate ko for the past days na being righteous and being just, no, in doing your business. Sabi nga, tinatanong ko yung sarili ko, Lord, can I be just and unrighteous? Or I can be righteous but unjust. So, kasi katulad dito sa business na sinabi kanina, yung sa example sa workbook, kahit lumaki yung lumaki yung kita mo, tumaas yung production mo, tumaas ang kita. At the end of the day, babayaran mo pa rin yung malaking tax. Diba? That's true. So, we have to be, sabi nga, you are a Christian, you are righteous in your faith, but you are unjust with your employees. So like for example, you're not paying the right government mandatory benefits for them. So dito sa atin, di ba? Hindi ka nagiging compliant. Hindi ka compliant. Tapos so pwede kang maging righteous sa faith mo. No, pwede kang magbigay ng tithes and offering mo sa Lord religiously. But if you are unjust with your employees, parang there's something wrong with it. You have to be consistent in your faith and in your walk with your Christian life, and at the same time, you are also just sa mga empleyado mo. Ako, pinagyayabang ko po na for the past 27 years, kahit isang beses po, hindi pa po kami pumalya na magbayad ng aming sweldo sa aming mga empleyado at ang aming mga mandatory benefit for them. Kasi po, kahit 1,000 na lang matitira sa akin, pamalengko ko for the week. Kasi weekly yung sweldo namin eh. Sa isip ko, Lord, kahit 1,000 na lang matira sa akin, basta kung ako magugutom, how much more? Kung ako kailangan ko yung sweldo ko, how much more yung mga empleyado ko na on a daily basis, they need something to have to feed their families. So, I think hindi ka pwedeng maging just with your employees but at the same time unrighteous ka with your walk with in your life sa Christian mo. Isang example lang po.
Sa business naman po, hindi nawawala ang challenges sa BIR. That's true. Ah, So even I have some friends na sinasabi na, oh Nori, you're filing yung lahat, pinafile mo, binaano mo, dinideclare mo. At the end of the day, hahanapan ka pa rin ng BIR ng way to add more Yeah. sa binabayad mo. And then sabi ko, you know what? It's so hard to pray to the Lord to bless your business if you are not doing what is right. That's true. Pakiulit nga po yun. Napakaganda nung nabanggit nyo, Ma'am Nori. Yeah, it's so hard to ask the Lord and to pray to the Lord to bless your business na alam mo namang pinagkatiwala lang niya sa'yo. Tapos you are not doing what is right. That's In true. doing your business, in government requirements, mandatory requirements, and pati sa mga empleyado mo. It's so hard to ask God, Lord, bless Lord, mawin namin tong project na to. Bigyan mo to sa amin tong project na to. You did the best for you to present your quotations, your samples, and then you are unjust with your employees. It's so hard. It's so hard. For me, that's Still useless po yun. useless in a sense that how could you pray for the Lord to bless you and then you are unjust with your employees and you are not filing the right thing. Bahala na si Lord. Kasi sabi naman ni Lord, pay what is due to Caesar. Yes. Sabi naman ni Jesus yun di ba? And bahala na siya. Bahala. He will provide. We've been experiencing something like that. Hindi rin kami exempted for the LOA, but you know, I can face anyone do sa BIR na this is one time nga naka-receive kami and then sabi nung ilalaban niyo po ba to hanggang huli? Kung po ano po yung tama. Yes. So, sa awa naman po ng Diyos, of course, we comply and then we pay whatever is being required to us. Pero sabi ko, please, resibuhan niyo lahat. And praise God, kasi nakikita naman nila yung sincerity. Nagbubunga. Yeah, yung sincerity ng kausap nila, especially kung ang kausap nila yung honor. Sabi ko nga in one of my engagement, sabi ko, you know what? It's easy to obey government rules and laws if everyone is obeying. But that's not an excuse for you not to obey. It's easier lang. Yeah. Harder lang kasi kung ikaw lang, yung mga partner mong iba na like for example, mga suppliers, hindi naman natin mawaalis yun, may minsan may mga ibang kliyente. But, you know, it's easier kung lahat tayo sumusunod. But it's not an excuse for us not to obey kung ganun yung situation. Yes. You still have to obey. Yun At po. hindi po yun optional. Again yung obedience, hindi po yan optional, kundi Correct. nire-require sa atin yan ng Panginoon. And as business owner, kung nais nyo pong mapalago ang inyong negosyo, we need to do our business in God's way. And yet, ang daming compromises, ang daming Yes. temptations, at yan nga yung nagiging challenge, yung nagtetest sa ating faith. Pero, ang pangako naman sa atin ng Panginoon, di ba, na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, tayo ay nag-obey sa Kanyang iniutos sa atin, ano yung requirement niya sa atin, sagot tayo ng Panginoon. Amen. At Correct po yan. pinatunayan ng Diyos yan sa inyong negosyo, Opo. Ma'am Nori. Opo, wala po akong kakilala kahit ano. And I don't know anything about our business. Pero we are so amazed on how, kasi in-entrust niya yung negosyo sa atin. We're just stewards. I always Yes. tell, even to my children, we're just stewards. And even me, sabi ko nga, kung ako gumagawa ng hindi tama sa negosyo namin, ano yung ipamamana kong way sa aking mga anak? Knowing that they are also interested. So they saw the testimony of our faithfulness in giving our tithes and offering. Hindi po madali, but they also see the goodness of God sa aming business while we are obeying Him. You know what? You cannot outgive God. That's true. You really cannot outgive Him. Just obey Him. Hindi siya papatalo sa atin in terms of blessing us. He will never do that because He's a blessing God. Amen. And balikan ko lang yung nabanggit nyo po kanina about yung justice and righteousness. Hindi talaga siya pwedeng paghiwalayin. Yes. Kailangan talaga sabay yan. Now, nabanggit din dito sa Micah chapter 6 verse 8 sa last part, no? And to walk humbly with your God. Yes. Now, what does it mean, Miss Nori, to walk humbly before the Lord, especially in our business? Alam niyo po,
Kasi ako alam ko wala akong kakayanan Mhm. na gawin ano man yung business na pinagkatiwala sa akin ni Lord. Sabi ko nga po kanina sa inyo, Sir Aru, Mhm. ako sa aming magpipi sa aming buong pamilya, ako lang hindi marunong manahead. So I don't know anything about it. Yeah. But, nakakatuwa kasi ako lang yung merong gantong negosyo. And knowing that you don't know anything and this business is a gift from God will make you humble. Acknowledging, Lord, ikaw to Hindi ko kaya to. hindi ko kaya to. Itong mga big time na to na ewan ko paano ko, mga kalaban ko dito may mga sinasabi pero I will just do what is right. Yeah. I will just commit to you, Lord. And sabi nga, while I was starting to experience yung blessing ni Lord through our business, sabi ko, Lord, why are you blessing me this much? You know me, hindi naman ako masyadong mataas ang pangarap ko, makapag-aral ang mga anak ko, Yeah. hindi na mag-OFW yung husband ko. Pero in one of my prayer time, sabi ni Lord, I am blessing you because I want you to be a blessing. Our blessing has always a purpose, and it's for the kingdom of God. Mhm. So of course, hindi lang naman sa church, but also to the community. You're Yeah. giving your chance sa mga empleyado na magkaroon ng trabaho. Mhm. That's also. So no, yung to be humble with the Lord is acknowledging Him na, Lord, ikaw to. Mhm. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na I'll go to different clients namin, malalaking factory Mhm. Nandun po ako sa parking, I'll pray for the company. I'll pray for them. I declare goodness. I declare the goodness of God. Lord, bless this company. Bless us. Make us worthy to serve you through this company. And alam nila yung namin, kumpanya namin all the time God is good and then you're not doing what is good Mhm. for you and for the company. So you have to live. Yes. No, you have to walk whatever you are talking about. Walk the talk. Walk the talk, yun po. So, meron siyang kumpanya yan, parang 5 sila, kasi sa Technopark, if you are familiar with the Techno, maraming mga factories na malalaki. Lalo na sa South. Yes, Oo. nilalakad ko pa, parang 5 building yan, lalakarin ko yan, tanghaling tapat. Sinatsaga po ninyo. Habang nag-aantay po ako ng meeting ko with the boss, presenting our quotations and samples, pinagpipray ko na po sila. Na parang nagje-Jericho walk ako. Lord, bahala ka na. Hindi ko to kaya. Ikaw to. If you will give it to us, you will provide not only the finances, but also the people who will work with us, the suppliers. Yun, dinideclare ko po. Naglalakad ako tanghaling tapat, nakapayong. Declaring the goodness of God. Yes, kaya nga ang humility, 'di ba? It enables us to acknowledge na apart from Him, we can do nothing. Yes, kasi kung hindi mo na-acknowledge na si Lord ito, you won't pray. I think, sabi mo, kaya natin yan. Meron naman tayong ganyan, may provision, meron naman tayong equipment, meron tayong supplier, so we Yeah. can do that. But knowing kung ano lang yung kaya mo and knowing that God can do more than you ask for from Him, siya lang talaga. Siya lang po talaga. Kaya mahalaga po talaga na yung mga negosyo natin or yung mga ginagawa natin in life, i-entrust natin sa Panginoon. Correct. I-surrender natin sa Kanya. Kasi at the end of the day, si Lord naman ang may final say. Yes. Siya ang mag-i-equip sa atin, siya ang Yes, tutulong correct. sa atin towards success. At yun Provide. din yung patuloy natin na pinapaalala sa mga negosyante natin na sa bawat tagumpay, may kaakibat yan, syempre. Part of our success is yung failures. Yeah, Kasi correct. kasi kapag nagfe-fail tayo sa isang bagay, it doesn't mean na end of the world na. Marami kaming failures. Diba po? Sometimes, yung mga failures, sinasabi ng kaaway, sukuan mo na yan, wala na parang hindi ka na uunlad. Pero, iba yung sinasabi ng Panginoon. Correct. Na yung mga failures na yan, stepping stones natin yan, patungo dun sa nais niya na ma-achieve natin sa Yes. pagnenegosyo. Totoo Diba po. po? Totoo po. Oo, kaya wag po kayong panghihinaan ng loob kung dumarating man kayo sa punto na parang feeling nyo lahat na lang ay failure, lahat na lang hindi di tayo nagiging, sabi nga ng mga millennial, di tayo sumasakses. pero ang Panginoon po, tapat siya sa Amen. kanyang salita. At kapag sinabi ng Panginoon na magiging successful tayo, patuloy lang natin yon na mamuhay yon sa ating mga puso. And now,
kayo po ay part din ng Business as Mission Philippines at nakikita po namin sa inyo paano po kayo, gaano kayo ka-passionate sa pag-share ngayon sa ating talakayan ngayong umaga. As part of BAM, as business owner, paano po kayo natutulungan po nito? Paano po nababago yung inyong perspective sa pagnenegosyo? Well, yung sa BAM, I'm so grateful na sabi ko na it's not an accident na nakita ko yung BAM sa Facebook kaya ako nag-join. And I'm so happy and so blessed that they very welcoming the first time I attended. And the BAM principle is helping me to strengthen what we are already believing for. Kasi maganda rin na meron kang kasama no, sa what you are believing for. And the BAM is very passionate in pursuing or helping the business people to become the way that God wants us to be as a business owner. We're not owner, actually, we're stewards. They are Managers, emphasizing to every now and then, we are just stewards. This is not our company, but this is God's company that being entrusted to you. So, pag alam mo yon, you will be cautious, conscious ka na, na may boss ka. You're not the boss. Pero, Hindi ka ang ultimate boss. Yes. And you are just taga-implement kung ano yung gusto ng Panginoong Diyos para sa iyong business. And this is what is good when you obey and when your boss is God. You are not subject to the economy of the world, Amen. but you are subject to the economy of heaven. Yun po yung maganda doon. And BAM, Kingdom mindset. a kingdom mindset, and BAM is very helpful in encouraging each one of us, no? Encouraging each one of us na business na owners na part ng BAM na maging mindful and be intentional. I think the Yes. word is intentional in doing what the principles of God in doing your business. It's not easy, but having BAM in the community like us sa business will help you to strengthen and to be the business person, the business stewards of God in this kingdom. That's why we encourage also yung ating mga kaagapay na negosyante na nakikinig o nanonood sa atin na kung kayo po ay naghahanap ng isang community of business yes. owner, narito po ang Business as Mission Philippines to help you to Yes. do your business in God's way. Yes. Dahil kasama nga dito sa BAM itong fellowship, meron ding mentoring, practicing, and modeling. Yes, correct. Nako, Miss Nori, maraming salamat po ha. Bagamat maikli lang talaga ang ating oras, kami po ay na-bless sa inyong mga ibinahagi sa amin. At sa ating pagwawakas ngayong umaga, Miss Nori, ano po yung mensahe po ninyo o panawagan sa mga katulad po ninyong negosyante? Just be led by the Holy Spirit. If you know, hindi po madaling magnegosyo. I'm telling you, hindi madaling magnegosyo, lalo na kung ikaw ay Kristiyano. I'm not saying na Kristiyano lang gumagawa ng tama, no? Marami naman din pong But, when you know and you know in your heart that God is calling you na to do business, do it. Kasi siya yung magtutulong sa atin. Ako, I don't know anything about it. I don't have any connections. I don't have big money to start with. Actually, I started with 15,000 sa savings ng aking mga anak. But see what the Lord has done. Just continue to trust Him. When you know that you are in the center of His will, He will never leave you nor forsake you. Amen. So once again, Ma'am Nori, maraming salamat po, and we pray na patuloy pa pong i-bless ng Lord ang inyong negosyo. Mag-ingat po kayo and good morning. Good morning din po. Thank you. Thank Mga you so much. kaagapay, atin pong nakasama si Ma'am Nori Taduran, ang President ng @Gig International Inc. at bahagi ng Business as Mission Philippines.